Ito yung phone sa sobrang ganda ng design, mapapagkamalan mong flagship pero 3,000 plus lang pala. And yes, sa ganyang kamura, pwede na siya sa mga basic games. Plus, naka 120Hz of screen refresh rate at meron pang always on display. So, ilang araw ka nang gamit to guys. And ang tanong, sa ganyang kamurang presyo, sulit nga ba talaga? Umpisa na natin. Let's go! Yo, what's up guys? I'm Rel D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, may panibago na naman tayong napakagandang smartphone na re-reviewin. And alam nyo, sa sobrang daming smartphone na na-release ngayon, para sa akin, sobrang angat na angat tong isang to. By the way, this is the Infinix Smart 9 and tignan nyo, sobrang ganda ng design. Para talaga siyang iPhone 15 Pro na natural titanium. Kahit ako pagka-unbox ko, namangha ako sa design niya. So, alam nyo, ilang araw ko na rin gamit to and gusto kong i-share sa inyo kung sulit ba talaga to or hindi. So, kung ating patagalin pa, umpisa na natin. Okay, so quick specification lang, meron tong MediaTek Helio G81 na chipset. Meron siyang 3 and 4 GB of RAM na variant which is expandable pa rin naman and 64 and 128 of internal storage. And meron siyang 6.7 inch na IPS LCD display na naka-punch hole na plus merong 120Hz of screen refresh rate. Plus, pag-uusapan din natin ito mamaya, meron din siyang always on display. And ito pa guys, no, meron siyang dual speakers. Ayan, na up to 300% volume. Meron siyang 5,000 mAh capacity na battery, 13 megapixel na main camera. So, alam niyo yun, sobrang dami niyang specs. Actually, hindi ko pa nasabi lahat ng babagirin ko rin naman mamaya. And for 3,000 plus, bibihira lang guys talaga na ganyang kadami yung specs or kasulit yung specs sa ganyang kamurang phone. So, para sa akin, kung magre-reklamo ka pa dyan guys, ewan ko na lang, bumili ka na lang ibang phone na mas mahal dito. So sa box naman kita nyo, may nakalagay na 48 months of smoothness, which is I'm not sure kung totoo yan, no? And then pagka-unbox ko, syempre, andito yung mismong napakagandang unit. And syempre, kasama dyan yung hard plastic case na in fairness na gustuhan ko. Plus yung warranty, and syempre yung kanyang charging brick at yung kanyang charging cable. Plus syempre, hindi rin mawawala dyan yung kanyang pin ejector. So sa build quality naman ng phone na to, meron siyang plastic back, plastic frame, at glass front. And in fairness, kahit naman plastic back siya guys, ang susyaling tignan ng phone na to. So sa kaliwa, meron siyang dalawang SIM tray at meron pang dedicated micro SD slot. So pagdating naman sa kanan, dito yung kanyang fingerprint / power button at yung kanyang volume rocker. So pagdating naman sa baba, andito yung kanyang speaker, yung mic, yung Type-C port at yung kanyang audio jack. And then pagdating naman sa taas, syempre andito yung kanyang pangalawang speaker. And again guys, no, for its price, okay yan na may pangalawang speaker at hindi siya ganun chipipay tignan. Pumunta naman tayo sa kanyang display. Meron tong 6.7-inch HD Plus IPS LCD display na may 720p resolution at meron pang 120Hz of screen refresh rate. At kita nyo guys, so, kahit ganun siya kamurang phone, naka-punch hole na rin siya at meron siyang 120Hz of screen refresh rate. Yun nga lang, naka-Widevine L3 lang siya, so hindi tayo makakanood ng mga HD content sa mga streaming platforms. And kung tatanungin guys, no, accurate naman yung mga pinoproduce na color ng smartphone na to at hindi naman patay yung mga kulay. So kung pang YouTube lang, pang entertainment, is pwede na tong phone na to. And nakakatawa rin na kahit yung mga entry-level phone ngayon is naka 120Hz of screen refresh rate na. Dati pag ganyang presyo ng phone, automatic yan naka 60Hz lang. And meron din siyang color temperature na adjustment na pwede nyo naman paglaruan dito. Plus pagdating naman sa kanyang brightness, meron siyang 500 nits na peak brightness. So ito, kung magiging honest ako sa inyo, medyo bitin siya lalo na pag ginagamit ko outdoors. So hirap akong makita yung screen niya pag sa outdoors. Pero ang kinagulat ko dito guys is kahit naka IPS LCD lang siya is meron siyang always on display. I'm not sure or correct me if I'm wrong guys, pero wala pa ako nagamit na phone na naka IPS LCD na may always on display. So pagdating naman sa presyo na to, ang alam ko pa lang na variant niya guys is yung 3 and 64 of internal storage, which is 3 GB RAM, 64 of internal storage is nasa around 3,000 plus. Pero sa TikTok sobrang mura na nung unang sale, nasa around 2,000 plus. Meron pa itong isang variant, yung mga 3 and 128 storage ata, pero hindi ko pa sure kung magkano yung official price niya. So ayun, mga nasa around ganun lang yung presyo niya, 2,000, 3,000 plus. And pagdating naman sa kanyang color, meron siyang metallic black, neo titanium, meat green, and sandstone gold. And ito, siguro ito yung talagang neo titanium na napaka-premium looking din. Ayan o, kita nyo yan, napaka-matte. Hindi na siya gaya ng dati na laging fingerprint magnet. Plus, mapapagkamalan mo talaga siyang mamahaling phone sa sobrang ganda ng kanyang design.
And pagdating naman sa connectivity, supported ito ng 5 GHz and 2.4 GHz sa Wi-Fi connectivity and wala naman akong naging problema. Pagdating naman sa mobile data, since naka 4G lang siya, medyo nabibitin lang ako sa kanya, no? Pero expected na yan guys since hindi naman siya naka 5G. So pag nagamit ko siya sa outside guys, is pwede na rin naman na kahit papano. Meron din tong fingerprint and face unlock and fast and accurate din naman siya. Hindi naman siya kagaya ng ibang phone na sobrang bagal ng fingerprint sa ganito kamurang presyo. So thumbs up din kahit papano yung kanyang mga security. And pagdating naman sa kanyang haptics, ito medyo napangilan ako sa kanyang haptic, which is expected na rin yan na hindi ganun kaganda ang haptic nitong phone na to. But still guys, no, pwede pa rin naman siyang magamit kahit hindi ganun kagandahan yung haptic niya. Meron na rin pala itong IP54 splash and dust resistant, which is good yan sa ganito kamurang phone. Meron na siyang ganitong IP rating. Pero again guys, so hindi siya waterproof. So this is powered by MediaTek Helio G81 at ang kanyang GPU is Mali GPP2 MC2, Android 14 pero naka Go edition lang. So kung usapang gaming naman, na testing ko ito sa Call of Duty Mobile and napansin ko guys, no, mostly sa mga games kaya lang niya hanggang medium to low graphics. Pero kahit pa paano, playable pa rin naman siya. And natuwa rin ako kasi napansin nyo kanina guys, meron din siyang gyro pero hindi siya ganun ka-smooth. And in fairness naman, no, guys, kahit pa paano talagang nalalaro ko pa rin ng maayos tong Call of Duty Mobile. Pero may times na nakakaramdam pa rin talaga ako ng lag na hindi naman obvious sa camera pero may lag pa rin talaga siya. So pagdating naman sa Mobile Legends, kaya niya ng high frame rate and ultra graphics pero hindi ko na sinagad guys kasi kahit naka medium graphics lang at medium frame rates lang guys, nakakaramdam din ako dito ng mga konting lag pero hindi naman halata guys at hindi naman siya ganun kasakit sa mata habang naglalaro ako. So yes, na-try ko rin siya sa Bloodstrike guys and naka medium graphics lang din to and kahit pa paano playable din siya sa larong to. So kung mga shooting games lang guys, basta wag nyo lang taasan yung mga graphics niya, is kayang-kaya guys makakapaglaro kayo sa phone na to. Pero again guys, kung ikaw yung tipo ng tao na ang hanap talaga sa smartphone is pang gaming or talagang hardcore gamer ka guys, hindi ko talaga marirecommend tong phone na to. Pero kung talagang mga slight games na kagaya ng nilalaro ko na games, is pwede naman na to for basic games. So na-testing ko na rin pala ito sa Antutu Benchmark and ang kanyang score is umabot ng 222,000 plus points. And ito naman yung kanyang breakdown points. And pagdating naman sa throttling test, maganda na hindi naman nag-throttle down yung kanyang result. Okay, so usapang speaker naman, nakakatuwa dito guys na dual speaker na rin siya. Ayan, meron siya sa taas and then syempre yung main speaker sa baba. So alam niyo yun, na-enjoy ko naman to guys pag nanonood ako ng mga movies, music, pero kayo pa rin ang humusga. This is the Infinix Xpad. And kung naghahanap ka pa rin ng tablet na below 10,000 pesos na may okay at acceptable na specs, eh baka gusto mo nang panoorin itong review video na to. So natin patagalin pa. Tara, let's go. Yo, what's up guys? I'm Rel D. Guzman. Welcome back again to my... Okay, so maging honest ako sa inyo, ganun pa din talaga. Typical na Infinix na speaker. Laging malakas lang siya, pero bitin palagi sa bass. So buo naman yung kanyang tunog, no, perfecto pang movies, pang music, kahit di ka na mag-headset. Pero yun lang talaga expect nyo, hindi siya ganun kaganda pagdating sa bass. Pero buo naman kahit paano yung tunog niya. So don't expect too much pagdating sa kanyang speaker. So para sa akin, kung i-rate ko siya, siguro yung speaker niya is mga 7 out of 10. Pero okay pa rin naman sa akin yung kanyang speaker. And sa camera naman, meron siyang 13 megapixel main camera. Pangalawang camera na auxiliary lens na hindi naman din masyado nagagamit. Plus, meron siyang 8 megapixel na selfie camera. At meron siyang 1080p at 30 fps na video recording both front and back. And kung usapang mga quality ng pictures naman guys, kung titignan nyo, actually okay na siya eh. Pero talagang makikita mo na sometimes talagang soft yung mga kuha ko and wala ng detail. And kahit outdoor, hindi ganun kagandaan yung kanang dynamic range. Pero para sa akin, again, for its price, okay naman na siya. No? At pwede na kahit papano. Pero yun nga lang, huwag kayong mag-expect ng todo-todo pagdating sa kanyang camera. Even yung selfie camera is okay lang din naman. Okay, so camera test using the Infinix Smart 9 1080p at 30 fps. So wala siyang stabilization guys, kung yun asahan na may stabilization. Pero what do you think? Okay ba yung kanyang quality? Diba? Pwede naman na siya, no? Pag outdoors okay din naman. Yun lang, huwag kayong mag-expect na stable siya. And last but not least, sa kanyang battery naman, meron siyang 5,000 mAh capacity na battery at meron 10 watts na charging. So yung kanyang battery guys is makunat sa akin at tumatagal sa akin na maghapon at the next day, meron pa ako mga 25%. Then yung kanyang charging speed naman, from 20 to 100% is inaabot ng 2 hours and 20 minutes. So yan nga, makunat yung battery niya pero asahan nyo na napakabagal nga lang niya mag-charge. Okay guys, so overall, magiging honest ako sa inyo, no, ang pinakaunang nagustuhan ko talaga dito is yung design.
Definitely, hindi siya talaga siya cheapy tignan. Walang-wala to sa ibang mga smartphone na pag 3,000 plus ang presyo, napakapangit tignan. Ito, ang ganda talaga ng phone na to. Pangalawa, pagdating sa performance, hindi naman siya ganun kalakas, no? Pero expected na yan kasi nga 3,000 plus lang. But still, nakapaglaro pa rin ako ng ibang basic games kagaya ng Call of Duty, Mobile Legends. Alam niyo yun, okay lang naman siya for basic games. Pangatlo guys, no, na gusto ko dito is yung kanyang display. Naka 120Hz of screen refresh rate na siya. Dati, wala ngang mga, I think, 60Hz lang pag ganyan ang presyo. Pero ngayon, 120Hz. And mas smooth siya kumpara sa 90Hz. Plus punch hole na rin. So, usapang camera naman, okay din yung camera niya. Hindi naman pangit. Hindi rin maganda. So, sakto lang din yung camera niya. Pwede na pag, alam mo yung pang take ng saglit lang na picture. And then, pagdating naman sa battery, nagustuhan ko rin. Kasi nga, makunat siya. Talagang umaabot sa akin na maghapon. Plus, alam mo yun, makulat pa rin. The next day, meron pa akong mga battery na at least siguro mga 25%. And then, nagustuhan ko rin na meron na siyang dual speakers. At meron din IP54, di ba, na IP rating. So, alam mo yun, napakaganda nung, napakasiksik nung kanyang specs para sa ganyang kamurang presyo na phone. So, para sa akin, 100% approve at sulit tong phone na to. Okay guys, at ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat kung nagustuhan mo tong video na to. Give it a thumbs up at syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!